Pwede nga bang withdrawin or kunin ng mas maaga yung ating MP2 savings kahit hindi pa to nagmamature or hindi pa umaabot ng 5 taon? Para sagutin yan, opo, pwede nyong makuha ang inyong MP2 savings kahit hindi pa to nagmamature or hindi pa umaabot ng 5 taon. Pero may mga dahilan lamang na i-consider ni Pag-ibig bago niya hayaan kayong i-withdraw ang inyong MP2 savings. At sa video na to is tatalakayin natin yung mga circumstances kung paano nyo mawi-withdraw or hahayaan kayo ni Pag-ibig na makuha ang inyong MP2 savings kahit hindi pa umaabot ng 5 taon. At sa video na to is malalaman nyo kung apektado nga ba or makukuha nyo nga ba ng buo ang inyong MP2 savings kapag winidraw nyo ito nang hindi pa nagmamature. Kaya kung gusto nyong malaman lahat yan, panoorin nyo tong video na to. Una sa ating listahan is yung pagkakaroon ng total disability or insanity. Yung total disability is malinaw naman po siguro kapag nagkaroon kayo ng kapansanan. At yung insanity naman po is kapag nagkaroon kayo ng problema sa pag-iisip. So, for having a total disability or insanity, is i-allowed kayo ni Pag-ibig to withdraw your MP2 savings kahit hindi pa to mature. At ang rason na to is applicable para sa mga active na miyembro ng Pag-ibig at yung mga retiree or pensioners. Pangalawa sa ating listahan is kapag nawalan kayo ng trabaho or natanggal kayo sa trabaho dahil sa rason na meron kayong sakit. Opo, kapag nawalan kayo ng trabaho or tinanggal kayo sa trabaho dahil meron kayong malubhang sakit, maaari nyong ma-withdraw ang inyong MP2 savings. Pangatlo sa ating listahan is kapag sawang-sawa na kayo sa Pilipinas at gusto nyo nang maging permanenteng manirahan sa ibang bansa. Opo, permanent migration to another country. Kaya kung naisip nyo na manirahan na ng permanente sa ibang bansa, maaari nyong withdrawin ang inyong MP2 savings. Ang susunod naman is kapag nawalan ka na ng trabaho dahil yung kumpanya na pinagtatrabahuan mo is either nagbawas ng tao, ng empleyado, or talagang na-bankrupt at nagsara. At sa dahilan din na ito, is maaari nyo ring ma-withdraw ang inyong MP2 savings kahit hindi pa umaabot ng 5 taon. Isa pa na pwedeng maging dahilan ay kapag tayo ay nagretiro na. Opo, retirement. Kapag nag-retired na tayo, is maaari nating ma-withdraw yung ating MP2 savings kahit hindi pa to umaabot ng 5 taon. Kaya nga 'di ba, napakagandang maging retirement plan ang paghulog sa MP2 savings. Itong susunod is applicable sa mga ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa or yung OFW. Kapag nagdesisyon ka nang bumalik sa ating bansa, syempre, mawawalan ka na ngayon ng employer. Parang nawalan ka na rin ng pagkakakitaan. So, hahayaan or magiging rason din ito para hayaan ni Pag-ibig na withdrawin nyo ang inyong MP2 savings. Ang susunod naman is applicable para sa mga aktibong miyembro at yung ating mga retiree. Kapag nagkaroon kayo ng malubhang sakit, opo, kapag nagkaroon ng malubhang sakit, yung MP2 account holder. And also, kapag nagkaroon ng sakit, ang inyong immediate member of the family. Kagaya ng asawa, anak, nanay, tatay. At dapat sertipikado ito ng lisensyadong physician at subject pa rin ito sa approval ng Pag-ibig Ban. At ang pinakahuli sa lahat at tingin ko na pinakamalala at sana wag namang mangyari agad kapag tayo ay pumanaw. Opo, kapag pumanaw yung MP2 account holder ay pwedeng ma-withdraw ng ating beneficiaries yung ating MP2 savings.
Kaya po, mas maganda na huwag nyong isikreto yung MP2 savings nyo sa mga mahal nyo sa buhay. At baka po bigla tayong pumanaw. Tapos hindi nila alam na meron pala tayong nakatagong pera sa MP2 savings. Hindi naman po agad malalaman ni Pag-ibig na ikaw ay pumanaw na. At yan po ang mga rason na pwedeng maging dahilan para ma-withdraw kahit hindi pa ito matured or umaabot ng 5 taon. Ang tanong ngayon, mawi-withdraw nyo ba lahat ang inyong MP2 savings kapag withdraw ito nang wala pang 5 taon? Meron tayong dalawang senaryo. Kung natatandaan nyo, nung nag-register tayo for MP2 savings, is namili tayo between annual payout of dividends and yung 5-year end term payout of dividend. Doon muna tayo kay 5-year end term. Kapag yung MP2 savings nyo po is pinili nyo yung 5-year end term, tapos withdraw nyo ito nang wala pang 5 years, makukuha nyo pa rin ng buo yung principal amount na hinulog nyo. For example, sa loob ng 3 taon, ang total na nahulog mo is 100,000. Yung 100,000 pesos po na yun is buo nyo na makukuha. Opo, buo. Kahit hindi nyo tapusin yung 5 years, is buo nyo pa rin makukuha yung 100,000. Ngayon, ang apektado is yung dividend earned. Yes po, yung dividend earned nyo is hahatiin sa kalahati. Opo, for example, sa loob ng 3 taon, naghulog ka ng 100,000. Yung 100,000 mo is tumubo ngayon ng 30,000 pesos na dividend. Kapag winidraw mo ito nang hindi pa umaabot sa maturity or 5 taon, yung 30,000 na dividend earned nun for 3 years, isahatiin sa kalahati. Kaya, instead na makuha mo is 30,000 na dividend earned, 15,000 pesos na lang yung makukuha mo na dividend earned. Yes po, yun yung disadvantage kapag winidraw natin yung ating MP2 savings nang wala pang 5 taon. And also mga kautak, kapag nasa kalagitnaan ka ngayon ng taon, tapos winidraw mo yung MP2 savings mo kahit hindi pa umaabot ng 5 taon, yung dividendo earned for the current year is makukuha mo na po after mag-declare ng MP2 savings dividend rate or dividend earned si Pag-ibig. Ibig sabihin, for example, March, nagdesisyon ka na withdrawin yung MP2 savings mo, ang makukuha mo lang na amount is yung principal amount na hinulog mo plus kalahati ng dividend earned mo from previous year. So, ayun po, kapag 5-year end term ang inyong MP2 savings account, punta naman tayo ngayon doon sa annual payout ng dividend. Kapag annual payout of dividend yung pinili nyo sa inyong MP2 savings account at winidraw nyo yung MP2 savings nyo kahit hindi pa to nagli-5 taon or nagmamature, ang makukuha nyong amount will be the principal amount or yung hinulog nyo less kalahati ng dividend earned from previous year. For example, for 3 years, naghulog ka or yung total contribution mo is 100,000 ulit. Since annual payout of dividend, so yearly kinukuha mo yung dividendo na na-earned ng inyong contribution. For example, year 1, year 2, year 3 is na-withdraw nyo yung 30,000. So, pag winidraw nyo yung MP2 savings nyo nang hindi pa umaabot ng 5 taon, yung total contribution nyo na 100,000, ililess yung total dividend na pinayout nyo, yung kalahati, which is yung 30,000, so yung kalahati nun, 15,000. So, yung 100,000 nun, babawasan ng 15,000 pesos. Kaya, ang makukuha nyo na lang is 85,000 pesos. On the case naman na for example, kalagitnaan ulit kayo ng taon,
na nag-withdraw ng MP2 savings, same with 5-year end term payout, yung dividendo na maa-acquired mo for the current year is kalahati nun is makukuha mo pa kapag nag-declared na si MP2 savings ng dividend earned for the year. So, maghihintay ka pa na mag-declare si MP2 savings bago mo makuha yung kalahati ng dividendo na nakuha mo for the current year. At yan ang mga rason na pwedeng maging dahilan para hayaan ka ni Pag-ibig na withdrawin ang inyong MP2 savings kahit wala pang 5 taon at magkano yung halaga na mawi-withdraw nyo kapag nangyari ito. Sana nakatulong sa inyo. Use your brain. For more tips and tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.